Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga dating kalihim ng DILG na sina Mar Rojas at Mike Sueno posible umanong makasuhan dahil sa pinasok na kontrata sa pagbili ng Rosenbauer fire trucks. Philippine National Police may hawak ng impormasyon sa sospek sa pagpaslang sa dating hepe ng CIDG na si Chief Inspector Romel Macatlang. May-ari ng isang tindahan sa Green Hills na hindi umano nagre-remit ng kontribusyon ng mga empleyado, hinaina ng show cause order ng SSS. Mga employer pinaalalahan ng sumunod sa SSS law. Ayudang pinansyal para sa mga biktima ng bus accident sa Nueva Ecija matatanggap na simula sa Sabado. Ngunit kaanak ng mga nasawi, hiniling na agahan ng pamamahagi ng tulong. Tumagilid na transmission tower dahil sa sunog sa Alabang, babaklasin na ng National Grid Corporation of the Philippines. Mga nakatira sa ilalim ng tower, hahanapan na rin ng malilipatan. Una po sa ating mga balita, meron ng lead ang Philippine National Police sa mga sospek na bumaril at pumatay sa dating opisyal ng CIDG na si Police Chief Inspector Romel Macatlang. Ito ang balita ni Grace Casin. Malaki ang naitulong ng mga CCTV footage sa mga lugar na pinuntahan ni Police Chief Inspector Romel Macatlang sa kasalukuyang investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police. Inaalam na ngayon ng mga investigador ang posibleng grupong kinabibilangan ng mga sospek. In fact, mayroon na kaming although sa facial recognition, medyo mahirap dahil nakakover yung mukha, no? But on their movements, pwede kaming magsimula doon. May nakita na kami. Base sa CCTV footage, madaling araw ng Martes, April 18, sakay ng puting adventure si Macatlang. Mula sa loob ng Camp Crame, nakasunod na sa kanya ang isang motorsiklo. Paglabas nito sa gate 2 ng kampo, bumuntot na rin ang isang riding in tandem. Hindi na umalis sa likod ng puting adventure ang riding in tandem habang binabaybay ni Macatlang ang EDSA. Huminto sa isang gasolinahan sa Pasig si Macatlang. Maya-maya pa ay lumapit na sa driver's side ang isang lalaking naka-helmet at doon na pinagbabaril ang biktima. Nagmamadali namang tumakas sa mga suspect. The manner na namaril siya, the manner na yung pag-gate away nila, so titingnan natin lahat yan para pwede nating sasabihin na may grupo to. Kasi may mga previous naman na inimbestigahan na baka yung the same pattern. Ayon kay CIDG Director Police Director Roel Ubusan, si Macatlang ay dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group sa Eastern Police District. Kasama rin siya sa mga anti-drug operations ng PNP. Somehow, baka mayroong nagkaroon ng personal grudge or vendetta against you. Kaya it's almost, gano'n naman lagi ang cycle ng buhay ng polis. Hindi mo dapat tanggalin yung possibility na may gaganti sa'yo. Humihingi ng hustisya ang pamilya ng biktima. Kasi hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. In spite of her dedication, commitment sa trabaho niya, mamamatay siya sa ganoong paraan lang. Si Macatlang ay nakatanggap na ng mga parangal kabilang na ang medalya ng kagalingan ng PNP dahil sa pagkakahuli sa magkapatid na Joel at Mario Reyes sa Thailand noong 2015. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng PNP Calabarzon sa motibo at kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa isa sa mga sospek sa rent-tangay scheme sa Laguna na si Lea Rosales. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Ikinagulat ng Highway Patrol Group ang pagpatay kay Eleanor Rosales alias Lea na kabilang sa itinuturong sangkot sa rent-sangla scheme. Nagulat kami kasi kahapon based dun sa information, galing sila sa DOJ at nagkaroon ng preliminary investigation, ng hearing. At nagulat kami dahil may nag-inform sa amin na patay na daw si Eleanor. Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect si Rosales sa bahay nito sa Barangay Malusak, Santa Rosa, Laguna kahapon. Sa kuha ng CCTV ng barangay, makikitang bumaba sa itim na sasakyan ng biktima at lumapit sa bahay nang biglang pagbabarilin ito ng mga suspect na sakay ng motorsiklo.
nagtamo ito ng 2 tama ng bala sa dibdib at ulo. Nakita namin si Eleanor Rosales na nakahiga na at dugo na. So ayon dun sa mga nakakita na talagang merong bumaril sa kanya na 2 tao, ang problema natin nakatakip ang mukha kaya medyo hindi natin nakilala. Unang inireklamo sa HPG4A si Rosales dahil sa car rental scheme at nakasuhan ng estapa ngunit agad na nakapagpiyansa. Dahil sa pangyayari, inireklamo naman sa ombudsman ni Rosales ang 6 na tauhan ng Highway Patrol Group Calabarzon. Bukod kay Rosales, naaresto na rin ng HPG ang itinuturong utak sa rensang modus na si Rafaela Anunciacion alias Ella sa kasong estapa. Ngunit nakalaya ito matapos makapagpiyansa. Patuloy ang isinasagawang follow-up operation ng Santa Rosa Police sa pagkakakilanlan ng mga suspect at sa motibo ng pagpatay kay Rosales. Tumanggi namang magbigay pa ng pahayag ang pamilya ni Rosales sa pangyayari. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Muling hinimok ng isang dating mambabatas ang Supreme Court na pigilin ang pagpapatupad sa kontrata sa pagbili ng pamahalaan ng Rosenbauer fire trucks. Nais rin itong kasuhan ang ilang dating opisyal ng DILG kaugnay ng kontrata. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pinapipigil ni dating Abacada Party List Congressman Jonathan De La Cruz sa Korte Suprema ang kontrata ng pamahalaan sa pagbili ng fire truck mula Austria. Kanina, muling hiniling ng kanyang abogado sa Supreme Court na magpalabas na ng temporary restraining order sa kasunduan. I hope the Supreme Court will resolve this motion with immediate dispatch, considering the magnitude of the issues involved. Hunyo ng nakaraang taon nagpetisyon si De La Cruz upang ipawalang bisa ang 2 kontrata sa pagbili ng 152 fire trucks sa kumpanyang Rosenbauer. Mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata na inutang pa ng Administrasyong Aquino sa pamahalaan ng Austria. Ayon kay De La Cruz, depektibo ang mga kontrata dahil hindi ito dumaan sa bidding at walang pondong inilaan dito ang Kongreso. Ang fire truck deal na ito ang isa sa naging dahilan ng pagkatanggal sa pwesto ni dating Secretary Ismael Sueno na bumisita pa sa Austria noong Enero. Sa kabila ito ng payo ng Legal Division ng DILG na huwag ituloy ang kontrata habang nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema. Precisely, Secretary Sueno was unceremoniously dismissed from his position due to some anomalies which the President validated to be true. Nais din ni De La Cruz na pagbawalan ng SC ang pamahalaan na tanggapin ang 14 na Rosenbauer fire trucks na nakatakdang dumating sa Batangas. Ito ang unang batch ng mga fire trucks sa ikalawang kontrata na kukumpletohin hanggang sa Oktubre. Inihahanda na rin ng kampo ni De La Cruz ang kasong plunder at katiwalian laban sa mga dating opisyal na may kinalaman sa kontrata. Ayon sa abogado, kasama sa kakasuhan sina dating Secretary Mar Rojas at Mike Sueno. We are just gathering some more documents which I have already initiated. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pinadidismiss ni dating Senador Bongbong Marcos ang counter-protest ni Vice President Leni Robredo. Katuwiran ni Marcos, hindi binayaran ni Robredo ang unang installment ng cash deposit na nagkakahalaga ng 8 million pesos. Batay sa panuntunan ng Presidential Electoral Tribunal o PET, maaaring i-dismiss ang isang protesta kapag hindi nabayaran ang protest fee. Muli ring hinimok ni Marcos ang tribunal na itakda na ang preliminary conference sa kanyang protesta. Dati nang sinabi ng kampo ni Robredo na babayaran lamang nila ang deposito sa kanilang counter-protest kapag nakitaan na ng sapat na basihan ang protesta ni Marcos. Muling pinaalalahanan ng Social Security System o SSS ang mga employer na sumunod sa SSS law. Ito ang balita ni Leslie Lombowen. Sa ilalim ng batas, responsibilidad ng isang employer na hulugan ang kanilang bahagi sa SSS contribution ng mga empleyadong namamasukan sa kanilang kumpanya o establishmento at i-remit ang kabuuang kontribusyon sa tanggapan ng SSS. Ayon kay SSS Chairman Dean Amado Valdez, karapatan ng bawat manggagawa na makatanggap ng benepisyong nararapat sa kanila. The backbone of our economy are the workers.
So we have to take care of the workers, and more than taking care of them is to assure them na pag mahina na sila at magre-retire na, the government will take care of their social protection. Kaugnay nito, sinadya ng Social Security System sa pangunguna ni Chairman Valdez at President Emmanuel Dook ang tindahang ito sa Green Hills, San Juan City upang maghain ng show cause order. Batay sa monitoring ng SSS, ang employer nito ay hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Binibigyan ng may-ari nito ng 15 araw para magpaliwanag sa tanggapan ng ahensya. Pinuri naman ng SSS ang ilang mga tindahang sumusunod sa patakaran nito. May compliance to, kaya nga masaya tayo dahil ay tumutugon doon sa batas. Dagdag pa ng ahensya, kung makikipagkaisa lamang ang mga employer ay mas mai-improve pa ang benepisyo ng SSS. Pag naging healthy ang ating fund, SSS fund, we could increase also the benefits. Ayon sa ahensya, kung mapapatunayang hindi sumusunod sa patakaran ng employer, ay maaaring maharap sa kasong kriminal at mapatawan ng parusang hanggang 12 taong pagkakakulong. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, San Juan City. Questionable sa Quezon City Homeowners Association kung saan mapupunta ang itinaas na singil sa real property tax ng lungsod, kaya sila nag-apela sa Korte Suprema. Ngunit pagtatanggol ng Quezon City Government, patas at makatwiran ng ginawa nilang pagtataas sa singil sa amilyar. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi inaasahan ng mga miyembro ng Quezon City Homeowners Association ang pagtaas sa pagsingil sa real property tax ng lungsod. Kaya pansamantala silang nakahinga ng maluwag ng pigilan ng Korte Suprema ang hakbang na ito ng pamahalaang lungsod. The taxation is really exorbitant because there are some areas who are complaining, homeowners association who belong to us, that their tax has been 500%. Mine, if you look at mine, it's 67%. Ipinakita ng presidente ng Alliance of QC Homeowners Association na si Gloria Soriano ang kanyang binayarang amilyar, kung saan umaabot sa 8,640 pesos ang kanyang binayaran ngayong 2017 kumpara sa 5,832 pesos noong 2016. Dito mapapansin sa kanyang official receipt ang nangyaring pagtataas sa basic tax, special education fund at ang tinatawag na idle land tax. Kinonsultaan niya sila ng City Hall noong last quarter ng 2016 tungkol sa tax increase. Ngunit hindi naman umano na ikonsidera ang kanilang posisyon. Questionable rin sa kanila kung saan partikular mapupunta ang ginawang pagtataas sa amilyar. The usual answer is, it will go to the general fund. What is that general fund? No, let us define it. And then, where does it go? Sana if there is that kind of honest transparency. Sagot naman ng lokal na pamahalaan, from there, pag nakukolekta na yun, then it is now appropriated by the Finance Committee and the City Council, no, through the budget ordinance. Kung saan napupunta, kung saan pupunta yan, whether it goes to garbage collection, whether it goes to the operation of hospitals. Paliwanag pa ni QC Administrator Aldrin Cunha, kinakailangan ng magtaas ng fair market values ng mga lupa ang lungsod na siya ring dahilan kaya tumaas ang amilyar. Sa ilalim ng local government code, ang revision ng fair market value should be done once every 3 years. And we had to wait 25 years bago tayo nagbago ng ating fair market values. Natanggap na ng pamahalaang lungsod ang desisyon ng Korte Suprema at hihilingin nila na makakuha ng kopya ng petisyon upang agad silang makapagkomento ukol sa usapin sa pagtataas ng singil sa amilyar. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Ayudang pinansyal para sa mga biktima ng bus accident sa Nueva Ecija matatanggap na simula sa Sabado. Ngunit kaanak ng mga nasawi, hiniling na agahan ng pamamahagi ng tulong. Tumagilid na transmission tower dahil sa sunog sa Alabang, babaklasin na ng National Grid Corporation of the Philippines. Mga nakatira sa ilalim ng tower, hahanapan na rin ng malilipatan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang ginang na inabutan ng panganganak sa kanilang bahay at isang lalaki na nahulog naman sa isang kanal sa Bacolod City ang binigyan din ng ayuda ng grupo. Ito ang balita nila Lane Moreno.
Isang ginang na inabutan ng panganganak sa kanilang bahay ang humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue Team. Sa buwan ng Mayo pa sana manganganak ang 26 anyos na si Joy Paderna, ngunit bigla umano siyang nag-labor. Matapos iluwal ang sanggol ay nihatid na ng UNTV Rescue ang mag-ina sa Bacolod City Health Center. Samantala nagtamo naman ng gasgas sa ulo at paa ang 37 anyos na si Walter Margen matapos mahulog sa kanal. Ayon sa Bacolod Police, kumaripas ng takbo si Walter matapos puntahan ng mga pulis ang kanyang bahay para sa Oplan Tukhang. Tumanggi ng magpatid sa ospital si Walter matapos lapanan ng paunang lunas ng UNTV Rescue. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Nananawagan ng agarang tulong sa operator ng bus ang mga kaanak na mga nasawi sa bus accident sa Caranglan, Nueva Ecija. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sa darating na Sabado pa, ibibigay sa unang batch ng mga nahuli ng pamilya na naaksidenteng bus sa Nueva Ecija ang halagang 200,000 pesos mula sa insurance company ng Lumaric Bus. Ayon sa Passenger Accident Management and Insurance Agency Incorporated o PAMI, alas 2 ng hapon sa field office ng LTFRB sa Bayumbon, Nueva Vizcaya, ipamamahagi ang insurance claims. Ang maximum coverage for our insurance policy is 200,000. Now, for the injuries, meron hong medical reimbursement na for the use for hospitalization. Kailangan lamang na magpresenta ang mga claimant ng birth certificate at identification kung single at marriage contract at identification kung may asawa. In this case po, ibibigay na po namin sa kanila yung full amount. So yung talagang kailangan lang namin right now is yung proof na sila ho talaga yung immediate beneficiary. Nagbigay naman ng contact person at numbers ang insurance company na maaaring tawagan para sa mga katanungan hinggil sa proseso ng pag-claim ng financial assistance. Sa April 25 naman, isasagawa ang pamamahagi ng ikalawang batch ng tulong sa mga biktima ng Caranglan bus tragedy. Ang isang kaanak na aming nakausap sa Christian J. Funeral Home sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya, hindi na nila mahintay ang tulong mula sa bus company dahil masyadong matatagalan ng kaanak nilang namatay sa punerarya. Kaya naman nagambag-ambag ang mga ito na umaabot sa mahigit 30,000 piso. Siyempre matatagalan dahil kung hintayin mo pa yun, di mai-stack siya dito sa funeraria. Madaliin lang sana para may magamit din kami. Dapat sana mas madali para may kwan din may magamit. Bagamat nakausap na nila ang LTFRB at PAMI, hindi nila alam kung may babalik sa kanila ang perang nauna na nilang nagastos. Ayon sa NDRRMC, sa ngayon ay umabot na sa 35 ang nasawi at 44 naman ang sugatan sa nahulog ng Lumaric Transbus sa Maharlika Highway, Kapintalan, Caranglan, Nueva Ecija noong umaga ng Martes. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari aksidente. Kung nawalan ba ng preno ang bus, pumutok ang unang gulong o dahil sa overloading. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Nueva Vizcaya. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan ang pagkakaroon ng National Identification System sa bansa. Bahagi ito ng pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad kasunod ng mga banta ng terorismo. Ito ang balita ni Rosalie Cox. I intend to also to arm the civilians, and I will include the civilians. Pag nakapatay ka na nga, you don't have to worry. You just go to the police and make the report and state your truth. Wala kang problema, I'll take care of you. I'll pardon you, whatever. Umani ng reaksyon ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pag-aarmas ng mga sibilyan para tugisin ang bandidong grupong Abu Sayyaf at mga sangkot sa drug operation. Ngunit paliwanag ng Malacanang, nais lamang ng Pangulo na mapataas ang antas ng seguridad sa bansa, kasunod na rin ang mga banta ng terorismo. Doesn't mean to say that every house and will be having that. I'm sure it's simply I'm assuming that part of the civil defense will be the ante would be pushed up. Serious about raising security, yes. Kumpiyansa naman ang Malacanang na kontrolado pa rin ng government security forces ang sitwasyon, lalo na sa mga lugar na may bantas seguridad tulad ng Bohol. Wala rin anyang dapat ikabahala ang sektor ng turismo sa kabila ng inilabas na travel warning advisory ng ilang bansa sa Pilipinas. However, on the whole,
as on the whole, the tourist interest in the Philippines continues to surge. So it'll all even up. Sinabi rin ng Malacanang na sa ngayon ay kinukonsidera na ng pamahalaan ang pagkakaroon ng National Identification System sa bansa para malabanan ng terorismo. As far as I know, it's being considered. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa ng Technical Working Group ang panukalang Filipino National Identification System sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nakabinbi naman ang kaparehong panukala sa Justice and Human Rights Committee ng Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala si Presidential Commission for the Urban Poor Chairman Attorney Terry Ridon na kailangan ng bansa ng malaking pondo para maresolba ang problema sa pabahay sa bansa. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni Ridon na 1 trilyong pisong pondo ang dapat ilaan upang matugunan ang housing backlog. Sa kasalukuyan, nasa 5.6 million housing units ang hindi pa rin naibibigay batay sa ulat ng Housing and Urban Development Coordinating Council. The current level of spending for housing is clearly not enough to respond to even a large percentage of the problem housing. Samantala, tiniyak naman ng opisyal na mabibigyan ng karampatang relocation ang mga maapektuhan ng major infrastructure projects na pinaplano ng administrasyon. So, under the leadership of the President, he has made it clear that there will be no demolitions without relocation. Dalawang 2,705 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sang-ayon sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Japanese national na bumisita sa Pilipinas noong 2015 bumalik ng bansa upang personal na pasalamatan ang mga tumulong sa kanya na 3 Davao Police. Babaklasin na lang ng National Grid Corporation of the Philippines ang tumaglid nilang transmission tower sa Alabang kung hindi na ito kayang ibalik sa dating posisyon. Samantala, inihag naman ng Muntinlupa City Government na dati na nilang pinaalis ang mga nasunugang residente sa gilid ng tower. Ito ang balita ni Joan Nano. Sinusubukan pa rin hanggang sa ngayon ng National Grid Power Corporation of the Philippines na maitayo ang tumagilid nilang transmission towers sa Alabang, Muntinlupa. Bumagsak ang tower matapos madamay sa sunog sa isang residential area kahapon. Gamit ang crane, hinihila ng linemen patayo ang tower. Ngunit dahil sa bigat itong 34 tons, nahihirapan silang hatakin ng tore pabalik sa dating posisyon. Sa ngayon ay naglagay na sila ng emergency restoration system sa lugar kapalit ng nasirang tower. Ililipat muna sa posting ito ang mga kawad ng kuryente mula sa natumbang tower upang hindi maapektuhan ang supply ng kuryente sa lugar. Kapag hindi naman naibalik o hindi na magagamit ang tore dahil sa bumigay na bakal bunsod ng sunog, sinabi ng ilang linemen na posibleng baklasin na lang ito. Samantala, nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa na dati na nilang pinaalis at inilipat sa relocation site ang mga nakatira malapit sa tower. Even yung project na national government, yung control, yung monitoring and evaluation ng mga inilipat na natin. Ang tao may katigasan talaga ng ulo, bumabalik sa kung hindi naman tama para sa kanya. Inamin naman ng ilang residente na dati na silang pinagbawalang tumira sa lugar. Kasi wala pa po kami malipatan eh.
Pumunta doon yung napukor. Policy na daw yung nakatira doon kasi delikado na daw kasi yung bakal. Dito, alam mong bawal? Alam mo po. Bakit nandito pa rin? Hindi po kasi nangupahan ng coca ko. Batay sa regulasyon ng NGCP, dapat 20 meters ang layo ng kahit anong establishmento mula sa kanilang tower. Sa ngayon ay nabigyan na ng Muntinlupa government ng pagkain, damit at iba pang pangangailangan ang mga residenteng nasunugan. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Sinimulan na ng Department of Trade and Industry ang programang pautang para sa mga maliliit na negosyante sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Noong Enero nagsimulang magpahiram ang Department of Trade and Industry ng puhunan sa mga maliliit na negosyante sa bansa. Sa ilalim ng programang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 ng DTI, mga umuutang sa 5-6 na mga negosyante ang kanilang inaalok. Mas mababa din ang interes ng pautang ng gobyerno kumpara sa 5-6. Sino ang borrower ng 5-6? Para talagang sila yung i-convert natin into a P3 borrower para maranasan nila, ma-experience nila yung laking baba ng interest cost nila na from 20%, yung iba dyan 20% per day, per week, no, ay magiging halos 20% per year na. May inilaang 1 billion pesos ang pamahalaan para sa P3 program ng DTI at 344 million pesos ay hawak na ng kagawaran para sa pagpapautang. Nakapaglabas na ng 4.72 million pesos na pautang para sa 135 micro-businesses sa 3 malalayong pilot areas sa bansa. Ito ay ang Tacloban, Occidental Mindoro at Sarangani. Target ng DTI na puntahan ang 27 pang malalayong lugar sa mga probinsya para matulungan ang ating mga kababayang nangangailangan ng puhunan sa pagsisimula ng negosyo. Sinisiguro naman ng DTI na hindi mahihirapang humiram ng pondo ang ating mga kababayan. Tinatapatan po namin yung mga requirements ng 5-6. Ibig sabihin po, walang collateral po ito. Parang katulad din ho ng 5-6 na pag nagpumutang, usually within for 24 hours you get the money. And the amount is from 5,000 to 100,000. Para kay Aling Amelita na 30 taon nang may sari-sari store at karinderya, malaking tulong din ito sa kapwa niya maliit na negosyante. Mas maganda kasi mababa. Kasi kagaya namin ng mga ganitong edad sa akin, nagpapaaral pa. Talagang kailangan namin yung mauutangan ng mga business na ganito. Pagkatapos ng unang pilot areas, mag-iikot pa ang DTI sa iba't ibang probinsya sa bansa para mabigyan ng pribilehyo ang mga Pilipinong nais magpundar ng negosyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Trade and Industry. Tiniyak ng Department of Tourism na ligtas pa ring bumiyahe sa Bohol sa kabila ng nangyaring engkwentro sa umunoy bandidong Abu Sayyaf at tropa ng pamahalaan noong nakalipas na linggo. Mula sa Makati City, nagbabalik si Aiko Miguel live. Magandang gabi, Aiko. Magandang gabi, June. Sa ginawang pagpupulong ng Department of Tourism sa private sectors, natalakay ang hakbang para matiyak ang seguridad ng mga turista, lalo na ng mga banyaga na nais magbakasyon sa Bohol. Kasunod na rin ito ng nangyari engkwentro sa umunoy mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group at tropa ng pamahalaan noong nakalipas na linggo. Ayon sa Department of Tourism, ligtas pa rin namang bumiyahe sa Bohol dahil may nakatalaga ng mahigpit na seguridad sa probinsya na kasama sa mga venue ng 2017 ASEAN meetings. Sinabi rin ng kagawaran na nanatili namang mataas ang bilang ng turista sa bansa kahit may nagkakansela na ng mga biyahe sa Pilipinas mula Japan, China at Korea. Inihayag rin ng Department of Tourism na may high-profile TV production ang Japan crew ngayon para i-shoot ang magagandang tanawin sa Cebu. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Prime Minister ng Japan para sa pagpapalabas ng advisory na ligtas bumiyahe sa Pilipinas lalo na sa Bohol. Paglilinaw na rin ito sa ulat ng foreign media na peligrosong pumunta sa Bohol dahil sa banta ng terorismo. Nakipag-usap na rin sila sa United Nations World Tourism Organization para alisin ang travel advisory sa bansa. Sinabi rin ni DOT Secretary Juan
Amanda Tulfo Teo na pupunta siya sa Bohol kasama ang ilang kinatawan ng private sectors at nasa travel agencies upang mapatunayang ligtas bumiyahe doon. June, kumpiyansa rin ng Department of Tourism na kaya nilang abutin ang 8 million travel tourist arrivals ngayong taon. Yan muna ang latest live mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nagpahayag ng tiwala si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga desisyon at aksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Monok Son. Kumpiyansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga ginagawang hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng West Philippine Sea. Bagamat ayaw magbigay ni Arroyo ng personal na rekomendasyon sa usapin, naniniwala siyang alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Naniniwala rin siyang dapat tutukan ang economic relations ng Pilipinas sa China. Let us concentrate on our economic ties and to the extent that we can, transcend the matters at issue between us. Ibinida rin ni Arroyo na sa kanyang panunungkulan noon ay hindi nagkaroon ng pagtatalo sa West Philippine Sea territories. Nagkaroon lang ng tensyon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Aniya, bagamat nanalo sa Arbitral Tribunal in The Hague, Netherlands ang Pilipinas sa kaso ng pinagtatalo ng teritoryo, maituturing pa ring panalo ang China dahil nakapagtayo ito ng ilang pasilidad sa pinag-aagawang mga lugar. Kaugnay nito, isang primer ang isinulat ng abogado ni Arroyo na si Atty. Estelito Mendoza kaugnay ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naniniwala si Atty. Mendoza na maayos na nakontrol ng Duterte administration ang issue sa West Philippine Sea. I think President Duterte is navigating the troubled waters of the China Sea very well. Paglilinaw naman ni Mendoza na ang libro ay isa lamang primer at hindi dapat gawing batayan sa anumang argumento sa usapin. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa 80th birthday celebration ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada sa Manila Hotel kagabi. Nasa selebrasyon din sina dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, dating Vice President Jejo Marbinay at mga dating senador na sina Juan Ponce Enrile at Bongbong Marcos. Nasa pagtitipon din ng anak ni Erap na si dating Senador Jinggoy Estrada matapos siyang payagan ng Sandigan Bayan na makalabas ng detention cell. Sa iba pang balita, nananawagan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na paigtingin pa ng law enforcement sa kampanya kontra illegal gambling. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Mahigit 200% ang itinaas ng bilang ng mga naaresto ng Philippine National Police na nag-ooperate ng illegal gambling business sa bansa. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero na pag-igtingin ang kampanya kontra illegal gambling. Sa isinagawang consultative meeting kasama ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at mga opisyal na local government units kanina, iniulat ni Police Senior Superintendent Emmanuel Licup, ang Acting Executive Officer ng PNP Directorate for Operations, na karamihan sa kanila mga nahuli ay mula sa operasyon sa Central Visayas at sa Northern Mindanao. Compared to 2016 of the same period, 251% na po of confiscated cash and articles ang na-confiscate ng PNP regarding illegal gambling. Ang number of operations conducted from 2,746 it's up to 4,938, or that's a 80% increase. Ayon naman kay PCSO Chair Jose George Corpus, malaki ang nawawalang pondo sa pamahalaan dahil sa illegal gambling. Dapat sana ay nagagamit ito para sa mga programang pangkalusugan at social services ng pamahalaan. Nanawagan rin sila sa publiko na agad i-report sa PNP ang anumang illegal gambling business sa kanilang lugar. They are wearing their uniform with ID and the listing of all sales representative. Merong kopya po ang PNP, may kopya ang PCSO, may kopya ang NCRPO, lahat po yan. So, ma-identify natin. Samantala, tiniyak rin ng PNP na papanagutin nila ang sinumang pulis na mapapatunayang tumatanggap ng payola kapalit ng proteksyon sa mga iligal na pasugalan. Continuous pag mayroon nagre-report
we immediately file cases against our personnel. Pag may mga ganong irregularities that are happening down in the police stations. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sa ibang balita, nag-ikot sa palengke ng Baclaran sa Parañaque City kanina si MMDA Officer in Charge at General Manager Tomas Tim Orbos. Kaugnay ito ng gagawing malawakang clearing operation sa lugar bukas. Ayon kay Orbos, aayusin nila ang lahat ng vendor na nakapwesto sa bangketa ng Baclaran at aalisin ang lahat ng illegal terminal sa kalsada. Kapag naialis ng MMDA ang lahat na nakasagabal sa Baclaran Market, 4 na lane ang maaari pang magamit ng mga motorista. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa lokal na pamahalaan ng Parañaque upang tiyaking maayos na malilipatan ang mga nagtitinda sa Baclaran. Isang ginang at isang lalaki ang naaresto ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal at Marikina. Samantala, isang dating overseas Filipino worker naman ang patay matapos pagbabarili ng riding in tandem criminals sa loob ng kanyang bahay. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nasawi ang retired overseas Filipino worker na si Roberto Dumlao Sr. matapos barilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa inisyal na investigasyon ng Marikina Police, binaril ng riding in tandem criminals ang biktima sa loob ng kanyang bahay sa Kapitan Sindo Street bandang alas 9 kagabi. Hinala ng mga kaanak ang nakaaway na kapitbahay ni Dumlao Sr. ang nasa likod ng krimen. Hindi naman nakausap ng mga pulis ang umano'y nakaalitan ni Dumlao dahil wala ito sa kanyang bahay ng puntahan ng mga otoridad. Samantala, isang 36 anyos na ginang naman ang dinakip ng mga tauhan ng Marikina Station Drug Enforcement Unit kaninang alauna ng madaling araw. Ang suspect na si Lucille Mariano ay kabilang sa drug watch list ng PNP dahil umano sa pagbebenta ng droga sa lungsod. Hahainan lang sana ng search warrant ang suspect, ngunit agad na itong inaresto matapos makita ng mga operatiba sa inuupahan nitong bahay ang ilang parapernalya at maliliit na paketa ng suspected shabu. May kasama niya yung mga anak niyang mga paslit na according to our information, yung 9 years old na anak niya ay gumagamit na rin ng shabu. Sasampahan ng kaso ang ginang at dadali naman ng mga otoridad sa DSWD ang 3 anak nito. At sa Rizal, arestado sa buy-bust operation ng pangatlo sa high-value target list ng Rizal PNP na si Jose Bato alias Boy Bato. Nagkandak po tayo ng buy-bust operation. In fact, nagkaroon ng resistance hanggang sa nakatakbo pa nga itong tao na ito. So hinabol ng operatiba natin. Nakumpiska ng San Mateo Police sa suspect ang 3 sachet ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 6,000 piso, pati na ang 500 pisong marked money na ginamit sa operasyon. Pinasok na ako nun, wala sila na ako sa akin. Dahil pagkain na namin, wala kami ma-sustos eh. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Philippines. Gabi sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-lain dapit sa Pilipinas. Gibisita ni Department of Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ang munisipalidad sa Carmen kundi usa sa pinakaapektado sa bagyong Krising sa probinsya sa Cebu. Aniya ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa datos sa Cebu Provincial Agriculture Office, gibana-banang anaas sa 3 milyong piso ang kantidad sa danyos sa pananom ug isdaan sa bagyong Krising sa Northern Cebu. 2.7 million pesos niini mao ang inisyal nga danyos sa munisipalidad sa Carmen. Maong sa pagbisita karong adlaw sa Department of Agriculture Secretary Emmanuel Piñol sa Carmen, Cebu, personal niining gisayod ang mga panginahanglanon sa atong mga kababayan nga naapektuhan sa bagyo aron matabangan kini nga makabangon og balik. We really have to look into this. Kay sayang eh. So ang initial assistance siguro na mo dire would be of course kung sa ikanala na itanom right away seeds, fertilizers. Giduol sab sa mga mag-uuma ang pipila nila nga problema mahitungod sa agrikultura.
Sama ni Mang Eduardo Retiga kapin 40 ka tuig na nga mag-uuma. Hangyo ni Mang Eduardo nga mabutangan og drainage ang ilahang lugar nga dali dayong giaprubahan ni atong orasa. Kanon, maisan, patay yung kanon, gumikan nga, dugay mo bas, gumikan sa atong kuwan karon, ato ang climate change. Dako kay kong pasalamat kung kaning project ka, mahitabo nga ma-approve ikan sa ato ang national government. Samtang plano sab sa buhatan nga himong agrotourism ang probinsya sa Cebu, kundiin labing unang makabenepisyo niini ang mga mag-uuma sa lalawigan. Nga maghimo ta karon og agrotourism concept for Cebu following the Aklan model. Kung hain ang requirements sa mga turista na maabot sa Cebu, mo ipulo sa ating mga makuma. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue Cebu. Kumpiyansa si House Speaker Pantaleon Alvarez na mapurbahan sa ilam sa Duterte administration ang balaod nga magpabuhat og bag-ong Bangsamoro government sa Mindanao. Gihimo ni Alvarez ang iyahang asoy sa iyahang pagbisita sa Zamboanga City. Ani ang balita ni Dante Amento. Taista positibo si House Speaker Pantaleon Alvarez que puede asepasa con el Bangsamoro Basic Law o BBL bajo na administrasyon de Duterte. Ya habla si Alvarez kay maskin silencio ahora el mencionado asunto. Ta continúa siempre el movida del mga miembros del Bangsamoro Transition Commission o BTC. Acordando del noviembre 2016 ya firma el presidente con un orden ejecutivo para na expanded BTC. Estaba na antes 15 ya queda 21 ya el mga miembros de este. Inaantay lang namin yung draft na isasubmit ni Secretary Dureza to Congress. So yun ay inaayos pa nila ngayon. Ta esperanza también si Alvarez que puede discutir na nuevo draft el asunto de legalidad del creación con el gobierno de Bangsamoro. Unlike the previous drafts, parang marami doon yung mga kinu-question nung hindi lamang ng mga lawmakers kundi pati yung mga group of lawyers. Objeto también así junto con el propuesto ley, el 1996 Agreement con el MNLF y 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro del MILF. Kailangan din, there are provisions that also protect the areas that do not want to be part of the Bangsamoro para at least patas. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debra Veral. Maayong gabi. Isang Japanese national ang bumalik ng Pilipinas upang personal na magpasalamat sa 3 Davao Police na tumulong sa kanya 2 taon na ang nakalilipas. Ito ang balita ni Janice Inhente. 2 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang pagtulong ng 3 babaeng pulis sa isang 64 anyos na Japanese tourist na si Koniko Sugiyama. Ayon kay PO3 Irene Sinabre, nagkataon na naghahanap sila ng makakainan nang makasalubong nila si Sugiyama na walang kasama. Agad naman nila itong tinulungan, inalalayan at sinamahan sa paghahanap ng makakainan sa pananghalian. Kadto nga time, lunch time, gusto po niya nga maniudto. Niya wala lang siya kabalo kung asa siya dapit mo adto kay dili pa siya familiar sa mga kan-anan. Nagkaroon rin sila ng kwentuhan sa loob ng taxi hanggang makarating sa lokasyon na kanilang paroroonan. After ana, sa taxi pa lang ma'am, naghatag na siya o ganing kuan sa amoa kaning email ad o ganing iyahang kubalay contact na paano siya na makontak. Hindi na nila pinansin ang binigay na contact ni Sugiyama dahil para sa kanila, ordinaryong pangyayari lamang iyon. Ngunit buwan ng Abril taong 2017 sa hindi inaasahang nakabalik ng Davao City ang Haponesa at hinanap ang 3 pulis na tumulong sa kanya upang personal itong pasalamatan. Gipangita mi niya. Unya, na-touch lang pud mi, imagine 3 days lang siya diri para lang makipag-met sa mo niya. Mo ana shock gyud mi nga kung ani balik siya diri para i-met me. Pumunta pa si Sugiyama sa Davao City Police Office o DCPO para agad mahanap ang 3 pulis.
She went here. She explained na gusto niya ma-meet usab katong mga babae na mga pulis nga ano. She wanted to meet again so she can personally thank them again. No? Sure, she was not able to thank them properly last time. April 10, 2017 nang muling magkita ang turistang Haponesa at ang 3 pulis na babae. Nagsalo-salo rin ito sa hapagkainan at nagkwentuhan sa nakalipas na pangyayari. Masaya naman ang 3 pulis na matulungan si Sugiyama at anila, ginampanan lamang nila ang kanilang trabaho bilang pulis. Ang samo amang panghuna-una ma'am as a public servant kay ang langan as a police ma'am kinahanglan to protect man gyud ta, to serve and protect. So samo ma'am as a public servant katunga time kay nangayo man siya assistance sa mga kung asa yang direction at the same time para ma-safety pud ang iyahang paglakaw unya ikaduha pud at least ma-accommodate na mo ma-please na mo kung asa gyud siya padulong. Susubukan ring iakyat sa Davao City Police Headquarter ang mabuting ginawa ng 3 pulis sa turistang Haponesa para sa nararapat na rekomendasyon. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi. UNTV, your public service channel.